Nasa akin ang microphone, mamaya tatawagin kita. May script na ako dito. May segue lang ako. Hindi ko na alam sasabihin ko dahil Hello, good evening. Sana naging masaya kayo ngayong gabi na nakita niyo ulit kami na bingili sa mga lobby. Kumbaga, nakakatuwa naman na nagkaroon ng ganitong pagkakataon sa pamamagitan ng mga effort ng ating mga seminarista, mga ex-seminaryan, at mga benefactors din. So ako nga pala si Salvador Bragais, pero taga silang Cavite. Pinakamalayo sa sa seminary. Springville, katabi lang. So ngayon, meron na akong isang anak, 5 taon, nag-aaral ngayon siya sa Yan po mula sa community ng mga Vincentians. Dahil nga lamang po hindi rin ako natuloy, pero hindi rin naging maganda yung buhay sa labas, no? Kayo mga seminarista, napakaswerte nyo. Bakit? Given yung structure Kakain, magdarasal, mag-aaral, susundin mo na lang yung structure. Pero yung buhay sa labas, ito na may alam ng marami sa labas, survival. Survival ang labanan sa labas, So kayo napakaswerte nyo, bakit nandito pa rin kayo kinukukop ng ating seminaryo. Ngayon sa amin po, yung amin lang challenge sa inyo, totoo naman yun wala naman talaga lahat na pinipili. Maraming tinatawag, pero iilan lang ang pinipili. Hindi ba pwedeng lahat maging pare? Kailan? na natin pahabain at marami pa tayo magsasalita. So, ako po si Reser Marcon Divino, batch 2004 lumabas sa Lazaret. So, pasasalamatan ko lang po yung mga naging inspiration ko at ang mga tumulong sa akin nung nasa po kami seminary, lalo na yung mga taga-Carmen. Mga tinuruan namin noon, mga bata pa lang sila noon, pero ngayon, may mga dalaga na sila. Kaya Father Sal, siya yung central director ko noon, kaya hindi ko siya makakalimutan. Maraming salamat. Sana yung mga seminarians natin yun, sana mag-persevere kayo sa vocation ninyo. Yun lang. Kabalik yung nareset. Umangin ni Father Alvin Bobby. Mga bata, ano ginagawa niyo dyan? So, mga kapatid, kung sino man po nakakaalam sa mga kinauukulan, maaari may pag-alam po ang kanyang mga magulang para po matagpuan na po siya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Antonio Cadorna Jr. So, kabat ko po si Rex. So, mas kilala ako sa pangalang Joey Boy. So, kabat ko rin si Bert. So, sa batch namin, ako na lang yatang naiiwan dito sa Cavite. So, nasa Lalaan ho ako ngayon, nagtatrabaho ako sa Rogationist College. So, may pamilya na po ako, may 2 akong makukulit na anak, may isang asawa. So, sa ngayon ho, so, kung makikita nyo man ako sa silang, at hindi ko kayo nakikilala, magpakilala na lang po kayo sa akin. Salamat po. Kilala po ako dito dati sa pangalan Lepoy. Kabatch ko po si Deacon Johnson. Awan ng Diyos buti na may tumuloy sa amin na isa. May pamilya na rin po ako. Isang anak at isang asawa. Nagtatrabaho po sa Makati po. Castañeda, kabatch ko si Joey Boy, si Bert, si Obet, si Riden, kasama ko rin sa Canada. Si Paul, nasa sa Australia, which is part siya ng diocese ng, I think, Sydney ba yun? Basta, pare na siya doon. So, isang nagpare sa batch namin. Si Kuya Mike pala. Si Kuya Mike, sa diocese ng Pasig naman siya. So, wala nga nang naglasaret. But, yun nga, sabi nila, still, what runs in our vein is yung Lazaret pa rin. So I work in Alberta government in Canada.
yun ang work ko doon. Hindi ko alam kung paano ako napadpad doon, but then, tsambahan lang siguro. I just want to thank Father San. Siguro, isa rin siya sa mga naging inspiration ko rin. Just to give you a brief background talaga, yung vocation ko, siguro, masasabi ni Kuya Nehem yan, kasi 4th year siya noon, 1st year ako. Ako yata yung pinakamagulong seminarista sa lahat. It's huge talaga. And yun lang siguro, isa yun. Then, just want to thank, nakalimutan ko si Nanay Biring. Kasi di ako kumakain ng beef sa seminary. So every Sunday, talagang nilulutuan niya ako ng pagkain for the last 4 years. Si Nanay Biring. So talagang hindi ko rin makalimutan siya. Then si Ate Chona na napapagod sa amin, kaluluto, full year round. Siguro sila Ate Chona, sila Ate Lita, sino pa ba mga kasama natin sa seminary? Si Ate Odette, Ate Odette, yung mga workers sa shrine, mga katulong din namin sila sa paglilinis sa shrine, seminary din. Pag may mga projects kayo malalaki, nandiyan yung mga workers na yan. So I just want to thank them. Also kay Brother Max, marami rin siyang naibigay sa amin kasi I think telling us what hard life is all about. Siya lang ang nagsabi sa amin na lahat ng bagay may technique. But at the end of the day, I think Brother Max, kahit na kulang siya sa salita, but yung mga gawa, marami rin siya. Yun ang, I think it's more important than keep talking around. So yun, then papasalamat ako sa lahat ng mga nanay-nanayan, sa mga benefactors again. Kung wala man na kami, meron pa naman yung mga bagong seminarista rito sa Lasanet. Kung gusto nyo rin pong tulungan sila, pwede nyo pong tulungan sila all the way. Kung hindi man kami nakapagtuloy, baka sila magtutuloy. So, Nasasakta nila na yung tulungan. So I think for lastly, I just want to thank you all for coming here tonight and being with us tonight. Kahit na napaka-busy na mga schedules nyo, you still decided to come with us and join us tonight. So yun lang po siguro. Maraming salamat po. Good evening po sa lahat. Pasensya na po sa boses ko. Doktor lang. Lagi na lang ganyan. Ano muna sa lahat, papasalamat ko sa inyo lahat na dumalo dito. Umiyak na yan. Oo. Tama yung sinabi ni Kuya Rex Human, sabi yung may lahat may technique ni Brother Max. Hindi ko makakalimutan din yan. Kasi naging kwan ko din yan na SD ko din yan si Brother Max. Si Father San, laging namin ko, nagbigyan namin pang ice cream. Ice cream. Sa mga friends namin, naman sa Carmen, sa Montigilog, lahat na. Yan, just at last, please, pasalamat din po kami. Yan po. Gandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si RJ Estrada. Kabats ko rin po si Jansen, si Lester, saka si Jesus. Walang asawa, still single, ready to mingle. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Lloyd Anthony Macoy, batch nila Rex, Bert, and si Pumamana yung batch noon. And actually, nabot ako sa batch nila Menehem, nila Elise, si Father Bong Turingan. Yan. And bago ikwento, I'm currently working under the
construction arm of Ayala Land, the Makati Development Corporation. And ongoing kami sa US Embassy now, ginagawa ko ngayon. And I'm one of the field supervisor of the Makati Development Corporation. Ayun, sige, tuloy ka kwento. Actually, sa batch kasi namin noon, though I stayed only for a year, and actually may batchmate na wala nakakaalam, kasi for the second year supposed to be, hindi ako nakatuloy at hindi alam ng batch ko na hindi ako nakabalik. So yan, until now, hindi na alam. So, I'm very much thankful pa rin sa kanila, sa mga exes, kasi keep in touch pa rin kami. Hindi naman nawawala yung invitation sa akin every time na magkakaroon ng gatherings. Kasi nga lang, hindi ko lang kasi may singing sa schedule kasi napakahirap kasi ng trabaho sa labas. Sobra. And kung nakikita niyo ako, ito, hindi ganito ang tulay ko dati. Talagang nasa field kasi ako eh. Kaya ito, syempre, kung nasa bilad ka sa inat ng araw, may experience lahat ng para alam ang isang magbubukid eh. Diba? So yun, hindi ko na siguro patatagalin. Again, maraming salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga pala po si Sus Mark Turingan. Kilala ko bilang kabatang kapatid ni Kuya Bong, Father Bong. Nakagwapong kapatid ni Father Bong. Ayan, kabasin po ako ni Reverend Jansen, ni Lester, RJ. Dati kong karumil din si Father Al Taginod. Tapos nakakatanda kong kuya din dati si Father Jasper Ongkito. Currently ngayon, nagtatrabaho ako sa Lisbon Divis, isang call boy. Anyway, sa call center. Sa call center. 8 years na ako doon. After graduating from the seminary, supposed to be magpo-postulant sana ako noon. Naalala ko pa si Reverend Clarence noon. Parehas kami nagpipintura noon ng postulant si dati. Tinapos namin buong isang kwarto para titiran sana namin bilang postulant. But then, ngayon lumabas ako. At yun, nagtrabaho sa call center for the past 8 years. So, sa seminary dati, papasalamat ako kay Ate Chona, kila Ate Chona, Ate Lita, si Ate Lita. Kaya naalala niyo pa ba si Ate Lita? Yung ikitang boses? Titi! Kumakain ka na naman dyan! Mga ganun na ako. Naalala ko dati yun. Kasi dati noon, ako lang, actually pag merienda, doon ako dumediretso ako kila Ate Chona. So maraming tulong din sa akin sila Ate Chona noon dati kasi wala akong, pag nagugutom ako, diretso lang ako sa kanila. Ako rin dati yung umuubos sa tiyan ni Father Sal. Yung mga ginagawa ng tiyan. Ako umuubos ng tiyan dati. Naalala ko nila Ate Chona bilang umuubos ng tiyan. Mahilig kasi ako sa tiyan. Spiritual director ko dati si Tito Jun. Ay, joke lang. Joke lang. But anyway, yun. Isa sa mga mabubuting kaibigan ko dati si Tito Jun. I was under the guidance of Father Anong. Batch 2004. So, that's it. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Bert Genesis Pascual. Siguro yung iba po, hindi na po ako nakikilala. Kasi noon po, malago pa buhok ko. Pero ngayon ho, medyo na wala na ho. O walang-wala na ho talaga. Anyway, ako isa lang masasabi ko sa Laxalit. Napaka-ganda po ng naging experience namin sa seminaryo. Hindi po namin makakalimutan yun. Hanggang ngayon ho, dala-dala po namin yung pagiging Laxalit namin. Tapos nagpapasalamat po kami sa mga taong nakilala namin nun, lalo na sa apostolate. Si Ate Yoli, si Kuya Magno. Si Kuya Magno laging nanonood sa amin nun, tapos sila Ate Yoli kami natutulog. Kami po yata yung nagsimula nung nila ron ng choir at saka sa Kristal, kami po yung una nagtulong sa kanila ng Laxalit po. Si Father Sal, napaka-dedicated po talaga ni Father Sal kasi nakikita po namin yan pag bago sa morning prayer, nakikita po namin sa garahe po yan, nakabukas lang yung pinto. Nakalabas yung isang paa at isang kamay, pero tulog.
Si Brother Max naman po, ang inahangalo kay Brother Max, yung napakasimple po ng pamumuhay ni Brother Max, ayun po yung nakita ko sa kanya. Doon po ako naging na-inspired din po ako kay Brother Max. Kasi kung makikita niyo talaga yung real life, kay Brother Max po yun. Makikita niyo yung poverty po talaga na pinapakita ni Brother Max. Napakasimple po. Wala po siyang parang hinahangad, kundi para sa seminary lang din, para sa mga susunod na mga henerasyon ng Lazareth. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa atin lahat. No? Mahaba na yung humili ko kanina. No? Ako yung pinaka-most controversial na seminarista ng Nazareth. Ano, hanggang ngayon, di ako makapaniwala naging pari po ako. Di ako kayo, siguro kayo, di rin maniwala kanina. Kita niyo ako, di ba? Hanggang ngayon, di rin ako maniwala eh. Father Sal and Brother Max, these two guys are the most inspiring person sa Lazareth. Father Sal was my director. Di ba, Father Sal, ninanakawan ko nga yung brutas mo nun, di ba? Now I understand Father Sal's wisdom. Kasi si Father Sal, madalas gabi-gabi natutulog pa yan eh, umuwi. Nagdududa na nga ako nun kung saan pumupunta yan eh. So, ano paring to? Gabing-gabi na, madaling araw na. Sabi, babar siguro to kung ganyan. Naintindihan ko na kung bakit gano'n na lang si Father Sal na umuwi sa madaling araw. Kasi naging MP priest na rin ako. Sa Tuesday, Father Sal will be pag-ibig sa Diyos. Pinagpatuloy ko yung sinimulan niya. Hindi pa rin ako makapaniwala kung bakit ko pinagpapatuloy yung sinimulan niya. Kasi nakita ko kay Father Sal kung bakit madaling araw siya umuwi. Noong panahon namin, 60 na seminarista pinapakain niya. 60 na seminarista pinapakain niya, gabi-gabi. Ay, naging 72 pa pala. Naging 72 pa yung time na yon kasi dumating sila Rex. Lakas kumain ng batch niyan eh. Yeah. No, I really, hindi ko makalimutan mga tinuro nila. Hindi sila nagturo ng pananalita. Nagturo sila sa amin sa mga paggawa nila. Let's talk yung dalawang yan, Father Sal and Brother Max. Father Sal is, nakikita nyo, slow motion yan eh. Yan ang cool na slow motion. Take it slow. Yan, pag nagsalita, pati sa misa natutulog yan. Yun na hindi ko minana. Si Brother Max, of course, the master himself. Huwag nyo lang gagalitin si Brother Max. Sinasabi ko sa inyo. Dahil si Brother Max, pag nagpakain yan, appreciate nyo lang. Tandaan nyo, pag sinabi niyang super sweet, dapat super sweet talaga yan. Huwag nyong sabayin sweet corn! Sabihin nyo, super sweet corn! Kanya yan. Huwag yung gagalitin kasi lahat may technique sa kanya. Natutunan ko sa kanya maglinis po ng inodoro. So, unang pagkakataon, tinuruan niya ako. Hanggang sa natapos siya, siya lang gumawa. Hindi nga alam, may technique din ako sa kanya. Simple lang, no? Sabihin niyo lang siya, brother, paano ba talaga gumawa nito? Sabi niya, may technique dyan. Turo niyo, brother. Hanggang sa ulit-ulitin niyo, natapos yung trabaho niyo, hindi na kayo nagtrabaho. Yun ang technique kay Brother Max. Ay, alam na ninyo. So, alam na rin yan, alam nyo, ay papalitan niyo yung technique. Ayan. I represent tonight not only the ex-Lazareth seminarians, but in a special way, I represent tonight, kasi kinausap din ako ng ibang mga kasama namin na ex na naging pare, yung mga dating Lazareth na naging pare pa rin. Napakarami po namin. All over the world. Actually, all over the world tayo, no? Lazareth International yan. Meron sa Australia, we have Father Francis Montero, Father Paul Aguilar, yung batchmate ng Rex. Nasa Australia sila, they are former Lazareths. No, I will be sent also to Canada, maybe late this year or early next year, because of Lazareth. Hindi dahil sa mga sarili naming diocese. Nakakatuwa kasi pag nakikita-kita kayo pag priest congress ay tinatanong, saan ka yung diocese ngayon? Hindi ganun. Ang tinatanong, saan ka nang galing? Kaya sasagot namin, Lazareth kami. Kaya kanina yung misa ko kanina is may Thanksgiving Mass. Tinuloy mo, ngayon lang ako pinayagan, mag-misa rito. Ganun ako ka-controversial. Kasi baka lumabas yung mga ito. Dahil tandaan nyo, habang may pumapasok sa Lazareth, buhay ang Lazareth. Pero habang may lumalabas,
Buhay ang reconciliatrix. Tandaan nyo yan. Kaya namapasa lang kayo. Oo. Yan. Father Sal and Brother Max, since you are here, on behalf of the reconciliative group, we thank you for being instrumental in nurturing us. Hindi man sila, no? Karamihan sa amin, hindi natuloy sa pagpapari, pero dala-dala namin yung puso ng pag-iisang tunay na Lazaret. Hindi naman ibig sabihin na magpari ka para maging Lazaret ka. The very purpose of your being Lazaret should be a reconciler. And that is very difficult. Hindi sapat na pari ka o brother ka para masabing Lazaret ka. Pagsasabuhay, yan importante. And I see these guys, no? Yung mga yan, kala mo ganito lang kami ngayon? Nag-aaway kami dati ng mga yan. Hanggang ngayon. Kasi walang gusto magbayad sa kanila. Hanggang ngayon, makukulat pa rin sila. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging Lazaret. There is joy. Remember, you may still be in the seminary. Mga kaibigan namin palagi tumutulong. Kaya napanggit ko nga kanina, dati-dati sila nagpapakain sa amin. Ito na po ang naging resulta ng mga pinakain ninyo, inalagaan ninyo, at higit sa lahat, minahal ninyo. Sana yan din po ang gawin niyo sa mga makabagong Lazaret na nandito ngayon. Sana maramdaman din nila, manaramdaman namin yun. Kaya tingnan mo, ganito kami ngayon. International pa rin. Di ba? Mga kapal na mga mukha ng mga to, ayaw magbayad. Sa atin nila, Father Sal, I feel how you feel right now. Diba? Yung si Father Sal kasi, no, ulitin ko, nalagdag ko lang kay Father Sal. No? Alam mo yan, dudukot sa wallet na yan. Ang matitira 20 pesos. Kaya sumasama loob ko dati, nung kitchen coordinator ako, nung kapag wala man lang gustong magluto ng oatmeal ni Father Sal, tandaan yung oatmeal ng kinakain yan, dapat ipagluto niyo siya. Kasi yung kapalit ng isang bowl ng oatmeal, milyon yan na kinikita niya na binibigay niya sa inyo. Kung malakas nga lang yan, sasayaw yan Sir Nita eh. And Brother Max, sumayaw na ba? Kaya mo ba, Father? Sumayaw ka? Oh my God, the gods must be crazy. And Brother Max, thank you very much. I'm supposed to be the last one, pero may mas matanda sa akin eh. Si Brother Nehan. Hello. Good evening. Nabusog ba kayo? Sino lumasagot? Ako man siguro yung pinakamatandang batch, pero hindi ako yung pinakamatanda sa edad. No? Marvin. Batch 98 ako. 27 lang ako. Ha? 27. 27 nun. Naging estudyante kita na, mas matanda ka pa sa akin. Batch 98 po ako, graduate. So, mag-isa lang ako ngayon dito. Sa batch namin, originally, wala pong natuloy na magpare. Pero yung si Father Ronnie Rodriguez, kung kilala niyo siya, kasabay namin graduate, pero hindi namin original na kabatch. Nakasama lang namin siya for 2 years. Yan. Ako pala si Nehem, sa mga hindi nakakilala sa akin. Na-excite masyado. Ako si Nehem. So, 4th year ako, 3rd year si Nabong, 2nd year si Elise, 1st year si Rex noon, and the rest, naging estudyante ko na lang nung nagturo ako dito sa Lazaret Seminary. Pag tinatanong nila ako, ba't ka lumabas? Ako sinasabi ko lagi, kasi 94 ako pumasok eh. 94 akala ko may calling ako. Eh ako naman, atat na atat, sinagot ko yung tawag, yun pala wrong number. Gusto ko lang i-point out dito, sa mga seminarista, let's face it, hindi lahat magiging pare. Tanggapin niyo yan. Pero, yung gusto lang namin i-share sa inyo is, maging pare man kayo o hindi, sana dala-dala ninyo pa rin yung spirit ng pagiging Lazaret Reconciler. I remember nung binubutong grupo na to, nagtanong si Rex kung anong magandang itawag na pangalan sa grupo. And ako yung nagsuggest ng Reconciliatrix. Kasi di ba yun naman yung charism ng Lazaret? For us to be reconcilers. To be reconciled with God, with ourselves and with others. So, sa mga seminaries na nandito,
enjoy nyo lang yung pagiging seminarista nyo and take in as much learning as you can. Kasi lahat ng mga matututunan nyo dito, paglabas nyo, magagamit nyo din yan. Ngayon, malayo man siguro sa kursong nakuha ko dati, Philosophy and Mass Communication, pero I'm now into real estate, broker, appraiser po ako. So,